Yan mga buddy, tawagan namin si Kuya Jan kung ano, kung may sasama namin si Nanay Gina. Tanong mo kung, wag mo muna sasabing babiyahe tayo, kamustahin mo lang muna kung nakausap niya na si Nanay Gina o napapadalan pa niya. Yung mga buddy nag-ring. Ay, sumagot. Anong araw ngayon? Wala kayong trabaho sila? Nalilibang na si Jan doon. Nalilibang na nga eh, napapabayaan niya si mama niya eh. Wala oh, di ba? Dapat sumagot na siya. Kasi nag-chat sa akin si ano, hindi sumasagot mga buddy. Ayan oh, nag-chat sa akin si Ma'am Amor nung nakaraan. Ayan, sabi ko, nagmi-miss call kasi siya. Mga buddy, sabi ko, wala dito si mama mo, sa bahay niyo katawag, sabi ko. Sabi niya, may wifi po ba dyan? Po, sabi niya, call po, sabi niya. Tapos siguro si Ma'am Amor na to, kabady call po ako, sabi niya, pwede po makausap kita. Nag-usap po sila ni Jan nung linggo, sabi niya. Wala, sabi ko, wala dito mama mo, kila Kuya Teteng ka na lang tawag, baka nandun si mama mo, sabi ko. Sabi po nila mga buddy, busy, kasi busy po ako, ano to boss? Nagpapa, ano yan? Hindi ko kaya basahin. Paano papagraduate? Siguro, nagpapagraduate po, kasi ako lagi papagraduate. Nagpapagraduate po kasi ako. Lagi po. Lagi ko po naman nagpapagraduate. Mag-graduate ka na ngayon. Yan mga buddy, kasi ako sabi, lagi ko po naman sinasabihan si Jan na tawagan si Ate Emily, sabi ni si Ma'am Omer siguro to, no? Uuwi na po si Jan sa May, doon muna siya, sabi niya po mga kabady. Kung papayag si mama niya na pag-aralin namin dito si Jan, okay sa amin. Wala pa po kasi kami work sa ngayon, mga April pa po kabady, sabi niya. Sabi niya, wait po namin tawag, sabi niya. Kukuha pa po sana namin siya ng PSA. Wala pa po pera si Jan. Ang pera po niya dito 500 lang po, allowance lang po niya pang merienda. Lagi po nagchat-chat si Jan kay Ate Emily. So yun mga buddy. So ibig sabihin nakausap na ni Nanay Gina si Kuya Jan. So yun nga, hindi rin daw nakakapagpadala kasi wala ding trabaho at wala ding pera pa. So sabi naman ni Ma'am Amor na lagi naman niya sinasabihan si Kuya Jan na tumawag kay Ate Emily. Ang problema lang pag pupunta si Nanay Gina sa bahay mga buddy, sabi niya na hindi niya nakakausap o nakakontak. So hindi ko alam kung ano yung totoo. Siyempre hindi rin siguro naman magsasabi si Nanay Gina na kung nakakausap na niya. Sabi naman ni Ma'am Amor na lagi niya sinasabihan si Jan. So nakay-Jan na kung ginagawa niya yung sinasabi sa kanya. Ang sa akin lang, wag sanang mapabayaan si Nanay Gina. Although hindi po ako nangingimasok, hindi kami nangingialam, pero sa akin kasi tumatakbo yung matanda at naawa din ako. Sa akin naman wala namang problema dun sa pagtulong kung ano yung kaya ko. Ang hindi ko kasi kayang itulong kay nanay mga buddy ay yung ipaintindi sa kanya yung sitwasyon niya, kasi bilang nanay mga buddy, wala ako sa lugar o wala ako wala ako sa lugar o wala akong authority na sabihan sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin, kasi nga nanay siya mga buddy, ako tatay. Baliktad. Yun, alam niyo yung ibig kong sabihin mga buddy. Pakiramdam yun ng nanay, pangangalaga ng nanay para sa kanya. So hindi ko siya pwedeng diktahan kung ano yung dapat niyang gawin. Pero sa pagkapagkain mga buddy, sa pangangailangan, walang problema sa akin. Kaya ko naman po siyang alalayan hanggang kaya ko. Yun nga lang sa emosyon mga buddy. Alam naman natin yung ugali ni nanay, pag ganung hindi nakakakain, sabihin na natin mga buddy, or nakakapag-isip kasi may trauma siya, may parang depression na rin. Ayoko na umabot sa ganun si Nanay Gina na matuluyan ba, alam nyo na yung ibig ko sabihin mga buddy. Kaya sisikap ko sana na kahit
malayo si Kuya Jan, nagkakausap. Katulad po ngayon, nabanggit kasi dati ni Tita Amor na kung sakali mang bumiyahe kami papuntang Pangasinan, pwede naming isabay si Nanay Gina at para makita niya doon si Jan, kalagayan niya, at si Ate Amor na yung bahalang magpauwi sa kanila. Yung pauwi, ihatid siguro ganun. So ngayon mga buddy, at pauwi kami ni Kuya Renji papuntang Pangasinan. Hindi naman namin makontak si Kuya Jan. Gusto namin siyang, kung pwede namin dalhin si Nanay Gina, kasi yun nga po yung sabi ni Ma'am Amor na wala din silang work ngayon at wala ding pera si Kuya Jan. So syempre mahirap naman mga buddy na wala tayong abiso sa kanila, na dadalhin lang natin agad si Nanay Gina, baka magkaroon pa ng problema. O syempre alam naman natin mga buddy, hindi naman ganun din kayaman si Ma'am Amor, di ba? Baka maging pabigat din, yun yung pinaka magandang term, si Nanay Gina. So yun para sa akin mga buddy. Tinatry namin kontakan si Kuya Jan, nag-ring naman pero hindi niya sinasagot po. So hindi ko alam kung, syempre pag napanood kasi ito ni Nanay Gina, pag pumunta sa bahay at nalaman niya na bumiyahe tayo, iba na naman yung magiging isip niya. Papakulong ka na. O ikaw yung nagdala doon eh. Kaya ikaw yung yari dito kay Nanay Gina. Kasi ako, okay kami, peace kami. So, naintindihan ko siya, naintindihan niya ako. Ikaw, yari ka. Kaya, yun mga buddy. Subukan ko patawagan si Kuya Jan ng isang beses. Kung hindi po siya sasagot, wala po tayong magagawa mga buddy. Mga namin mga kabady oh. Yan muna ang pagkain natin. Ayun, naka-online naman si Jan. Tanghalian na. Tanghalian namin ni Kuya Renji. Naka-online naman siya eh. Ano nga pero may Ayos, ano ka? nalilibang na siya doon. May wifi kasi doon sa Tapos hindi niya laging nakakausap si mama niya. nagmamahal. Yan po mga buddy, nagmamahal na? Mahal ang mga bilihin. Yan nag-ring po mga buddy. Yan po, tumatawag po kami baka kasi mapanood din nila na kung sakaling hindi natin may sama si mama niya, hindi nyo man lang isinama, di ba? Kaya yan po, tatawagan po namin. Ayaw din namin gumawa ng sarili naming hakbang na walang pahintulot na Basta-basta na dalhin nila. o basta pasabi na lang. Pero hindi abala sa pagkain ng mangga. Ang tamis. Tamis nga, sarap nga eh. Parang asukal. Hindi ra. Lalo. Ayaw talaga sagutin mga buddy yan. Hindi pa sinasagot. Hindi din answer. So paano ba yan? Babiyahe na po kami mga buddy. May magawa. Diyan, may magawa. We tried our best. Nanay Gina, magbiling ka. Gina, wala eh. Di natin matawagan si Jan. I guess our best wasn't good enough. Gustuin ka naming isama Nanay Gina. Ang problema, hindi po namin makontak sila. So mahirap naman po na walang pasabi na dadalhin ko po kayo doon. Ang sabi kasi ni Ma'am Amor, wala din trabaho si Jan at wala po siyang pera. At parang nasabi siya dito na May ang uwi eh. Uwi sa May. Mayo. Oo, Mayo. Uwi sa Mayo. Parang may nasabi siya dito eh. Wait lang po, hanapin ko ha. Wala. Basta parang may nabasa ako dito. May na-chat sila na parang May ang April. Wala pa po kasi work sa ngayon. Mga April pa po kabady. Mga April pa po daw ang ano pa niya, ang work nila. Ano pa lang ngayon, March. April na, magkakatapusan na. Ayun mga buddy. April, makapag-work sila April, ibig sabihin, para May makauwi siya. Makawi. May pera siya. So wala mga buddy, hindi siya hindi siya sumasagot eh. Nag-i-ring, imposible nga namang hindi niya nakikita ito mga buddy. Ang laging silip na hawak niya eh. Kaya nga. Sa kabilang kamay. Yan po. Ayan po. Nag-i-ring po siya. Yan. Tatawagan po natin. Parang jeep yung Hmm. Ganunin mo. Natuto nang magmahal ang ating binata.
Kasi may nabanggit din si Ate Amor noon, nung kausap ko siya mga buddy, may nagkakagusto daw kay Kuya Jan doon, sabi niya. Batang-bata na ano eh. Ha? Batang bata? Eh, nasa kanya na yon. Bata pa naman siya dyan. Bata pa naman si Jan. Kilala mo? Hindi, nababanggit lang din na. Ah, Diba kaya pati ba naman tibok ng puso? Pagkikalaban na. so, pero syempre, wala naman tayo doon. Sabi ko, hindi naman tayo nangihimasok. Ang ano ko lang, huwag niyang pabayaan si mama niya. Kahit yung support, so, wag na yung financial, yung moral support na lang. Yung maging alam ng mama niya na maayos siya, di ba? Para hindi na... Yung ano doon, yung reason bakit siya pumunta ron, yun ang huwag niyang kalimutan. Yun, tama. Kasi nga, pumayag yung mama niya na pumunta doon para mapabuti siya. Although nandun, mapapabuti siya. Pero at the same time, huwag sanang mapabayaan si mama niya din. Kasi alam naman niya na yung kalagayan ni mama niya dito. Gaya nung nakaraan, vlog ko siya nangangalakal talaga mag-isa. Sumasayaw na sa kalsada, di ba? O, alam ni Kuya Renji yun. Ayokong umabot mga buddy, masakit sa akin. Para sa akin na nakikita ang mga nanay na ganun. Na may anak naman, na kaya sanang tulungan. Nasasaktan ako mga buddy pag nakakita ko sa mga ganung sitwasyon na meron naman dapat anak na umalalay kahit papano, pero wala sila. Ngayon pumayag yung nanay na para mapabuti yung anak, nakakalimutan naman. So ayun, mahirap mga buddy. Yun lang naman yung yung para sa akin. Huwag sanang ipagtampo ng iba o ma-misinterpret mga buddy. Hindi po sa nangihimasok, pero nasasaktan kasi ako pag nakikita ko si Nanay Gina ng ganun. So hindi natin masisisi si Kuya Jan kasi nga ngayon lang nakaranas ng malayo din at makalaya. Pero yung katotohanan na nanay mo yun, ay wag sanang makalimot, no? So yan, ayun no, nakikita niya yung mga miss call eh. Yung mga nasisin niya yung mga miss call, pero ayaw niya lang sagutin. Sa pa mga buddy, tanungin lang natin siya kung kumusta siya doon. Hindi namin sasabihin na babiyahin na kami mga buddy. Wala nakikita niya eh. Di ba pag miss call, di ba, si Cindy, ibig sabihin nakita mo, di ba? Nabuksan niya. Nabuksan niya po. Yan, tumatawag po ulit ako. Yan po. Pag lumabas yung picture niya, di ba? Oh. Hindi pa niya maintindihan kasi yan eh, na pag binuksan niya pala, makikita pa natin. So yun mga buddy, tatawagan ko po. Ayaw po talaga sumagot. Yan po mga buddy, nakaano na po tayo. Ayan po, marami na po tayong miss call. At yan, nakita nyo po yung recent ko. Ayan, nasin niya po. Ayan, yan po, nasin niya na naman. Ayan, nagta-type siya. Di ba? Ibig sabihin nasisin niya, di ba? Nagta-type siya, Busy ako kuya. Busy? Hindi nyo rin naman sinasagot pag tumatawag ako. Ako din, hindi ko rin kayo sasagutin. Yan mga buddy, antayin natin, nagme-message siya. Ayan, ibig sabihin nasin niya na talaga yan. Ayan, ayan yung picture niya. Kuya, wala pong wifi dito. Pero nag-ring, di ba? Pag sinagot niya dapat, saka pa lang magko-connecting. Kung walang wifi, dapat sinasagot niya. Tsaka paano siya nakakapag-send? Tsaka paano siya nakaka-reply mga buddy, Kuya, wala pong wifi dito. Yan, so Nasaan ba siya? nandyan po ba si mama? Sabi niya. So call ulit natin mga buddy kung sagutin mo ang tanong. Oo, sasagutin niya yan. Kung walang wifi kasi mga buddy, magko-connecting lang Subukan mo siya. sagutin. I-check mo muna. Subukan mo sagutin. Hindi, tawagin ko na siya. Mas mabilis. Kasi alam ko kasi kung alibay o hindi. Hintayin lang natin mga buddy. Wala, ayun niya talaga sagutin mga buddy. Paano nyo malalamang walang wifi mga buddy nag-ring? Diba? Tsaka may wifi doon sila Tita Amor. May wifi sa bahay nila. Oh, may wifi pala doon. Alam mga baka nagtaka lang ito sa alito si mama niya.
Pagka pag sumagot, may makita nila. Yun lang, may nililihim na si Jan, ganun. Hindi kasi bilang anak talaga eh. Kung ako lagi ako sabik dapat na kausapin Oo. ng nanay. Magaling pa lang yan, makita mo Oo. mama mo. Ayaw mga buddy, ayaw talaga sagutin. So ayun, mga buddy, pasensya na po kayo. Gina, kung mapapanood mo to sakali, may pruweba po ako, tiyatawagan ko si Jan na gusto ka namin sanang isama para lang ipaalam sa kanila pero hindi po tayo sinasagot. So yun, Nanay Gina ha, huwag kang magdadamdam. At hindi rin natin alam kung ano yung reason ni Jan kung bakit. So yun mga buddy, biyahe na po kami ni Kuya Renji. Salamat po at samahan niyo po kami. Tara mga buddy, let's go! Yun mga buddy, isang pagpalang hapon. At dito na kami sa mga buddy, may Kawayan, Bulacan. So Philippine Arena na dyan mga buddy. At yun, huminto kami saglit kasi may tumawag kay Kuya Renji mga buddy na isang importanteng bagay. So yun, natin namin kasi tatawag daw ulit. At baka bumalik kami mga buddy. Kasi yan, sabi ko kay Kuya Renji, tinitimbang niya kung timbangin mo kung ano yung mas ano. Mas importante kasi may tumawag sa kanya mga buddy, yung tracking mga buddy driver. Saan yung dadalhin? Cebu? Yun mga buddy, mayroong dump truck na dadalhin sa Cebu. At siya yung isang driver mga buddy. Tag-isa kayo? Oo. Baka 10 kayong dump truck. 10 dump truck, isa. Convoy yun. Wrong timing naman. Hindi, timbang. Akala ko kasi kanina sila natuloy. Sabi ko, Baka ano, may nag-back out ng driver. siguro may nag-back out. Kaya yun. Kasi nasabi niya kahapon, pag may nag-back out, tawagan kita. Baka may man nag-back out niya. Sa akin din yun mga buddy. Ang trabaho na yun. Ano daw, dadalhin lang yung truck doon sa Cebu, sa Visayas. Mga buddy. 10 dump truck sila. Dump truck. Oh. Parang timing tayo. Pero sabi ko, pwede naman tayong bumalik. Balik na natin. Balik na natin. Sayang yun boss. Pag-isipan mo. Sige po mga buddy, babalikan po namin kayo. Alright, so pag tumawag Update po mamaya, kayo mamaya ulit. diretso na tayo. Diretso pa tayo. So, natin lang tayo mga buddy. Welcome to Philippine Arena! Tayo sa Pilipinas. Dito na po tayo sa ano? Ciudad de Victoria. Tatawag pa kaya yun? Tatawag yun, para mamaya pa siguro. Diretso na tayo. Oo. Wala nga rin kari, wala nga rin sabi mong budget. Yung budget, di ba kaya? Ilang araw ba yan kung ipabiyahe nyo? Ang biyahe, 2 araw. Yan. 2 araw. Oh, Visayas lang naman eh. Sa barge pa. Ito, 2 araw. Eh kung kotse siguro. Hindi. Philippine Sports Stadium. Paano nakapasok dyan? Pasok tayo? Philippine Arena. Hindi, pag may mga... Ciudad de Victoria. Ba marami nagko-concert dyan? Oo, noong nakaraan sila, andun si Gigi Dilana, nandiyan kami. Sila Aramisa. Aking ng mangga. Asim na. So sa hilaw, maasim. Ano na ba tayo sa index? Paradise. Wala nang bawian to. Wala. Let's go! Aha! Bira! Walang yakaw. Sige mga ka-pumps. Ay, yari na naman tayo. Renji. Ay, naka. Ayo.